Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative itong magiging reading o hindi. Depende sa kung anong mapipika pong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ayusin ko lang sandali. Kung gusto nyo magpa-read sa akin, mag-join lang kayo sa aking membership. So, ito ang bida natin. Teka, masyadong maliwanag. Kaya lang lalabo o didilim. Okay na yan, no? Hindi man masyado, no? Mas maganda yung may ilaw kanina. Mas malinaw. Kaya lang, di makita to eh. Itong part na to. Gawa ng ilaw. Anyways, ano to? May 5 of Cups, King of Cups, 8 of Pentacles, 7 of Pentacles. Ito yung bida natin, ha? So, yung possible bida natin ay lalaki. Pwede rin naman siyang babae kung extrovert. Okay? Kaya lang magkakalituan tayo kung dalawa, di ba? Yung description about gender. So, mag-stick na lang tayo sa lalaki. Para di rin ako malito. Kasi lalaki yung tsura nito. But again, hindi siya literally lalaki talaga. Pwede rin tumama sa babae. Kung extrovert nga. But again, yung pronoun, lalaki. He. Okay? Yung gagamitin ko. As if naman mag-English ako. Basta lalaki. May girlfriend siya. Pero, hindi siya kasal. Wala ring anak. So, sa madaling salita, may jowa siya. Yun yung bida natin. Pero malungkot siya dito. Bakit kaya? Tingnan natin. Naku. Ito sa kato. Mukhang X, no? Malungkot siya kasi may presence ng X. At feeling niya, since nandito tong 6 of Wands, talo na siya sa labanan. At panalo tong X niya. So, sa madaling salita, may jealousy. Nangyayari dito kaya siya sad. Parang may presence ng ex-boyfriend. Siselo siya sa ex-boyfriend. Pero sila pa rin at hindi naman to sword eh. So, ibig sabihin, sila pa rin. Kaya lang, at the same time, may presence nga ng ex. Feeling niya may presence ng ex. Either kutob or proven na talaga. At ito, nasa process siya ng jealousy. Ayun. Punta tayo dito sa 8 of Pentacles. Tinabi ko yung tatlong card at malilito rin ako eh.
Madami kasi. Ano tong 8 of Pentacles? The Fool. Ang huli, oh. Ang dating sa akin, mawawala naman yun eh. Yung ex na yun, yung kanina. Ito kasi ex to, past to eh. More like, past na bring sa present. Ito flirty guy. Ito naman, somewhat famous siguro. Or charming. Nag-attract siya ng attention eh. O feeling nung lalaki, na bida natin, ay talunan na siya. Dahil malaki yung pogi points nung ex. Pero sa case na to, at nandito yung Wheel of Fortune. Well, saka to, sa blessing na to, ito naman ay new beginning, diba? Tingin ko nga mawawala naman yung presence na itong ex. Kasi, ito try pang i-work out itong relasyon na to. So again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang tong jealousy natin or presence ng ex, at least malalampasan din yung hardship na yon, dahil nandito naman tong 8 of Pentacles na willing silang pareho, yung mag-lovers na i-work out pa ang connection. Pero nandito kasi itong 7 of Pentacles eh, work din naman to, hard work. Maraming pwedeng case, okay? Kaya maganda kung i-clarify natin to. Ano yung 7 of Pentacles? Maganda naman ang mga lumabas, oh. Pero teka, paano ko i-explain? So, sa madaling salita, magbubunga naman yung kanyang investment card kasi yung 7 of Pentacles eh. Magbubunga yan at nandito tong Page of Pentacles, 10 of Cups, 4 of Wands. Magaganda naman sila lahat, oh. So, ang dating sa akin, ang pwedeng mangyari ay magpo-focus na lang yung bida natin sa trabaho niya, sa pag-earn ng money, or maging somewhat business-minded. Kaysa ma-stress siya, doon na lang niya ilalaan ang kanyang isip sa pag-earn ng money o pagtatrabaho. Okay? So, nandito tong 10 of Cups natin, oh. Kasi, pwede rin siyang loyalty actually. Kasi stability, 10 of Pentacles pala yung loyalty. Stability sana yung sasabihin ko about Pentacles. Cups pala to. So, ito yung happiness. Kaya lang, walang stability. Pero at least, happiness pa rin siya. Saka wish come true, may nabasa ko. Wish come true din pala yung 10 of Cups. Pare sila ng 9 of Cups. Pero yung 9 of Cups, alone. Yung happiness, may nagkatotoong wish. Pero happy ka alone. Hindi mo ma-share sa iba yung happiness mo. Pero pagdating sa 10 of Cups, yung happiness mo, pwede mo i-share sa iba. Malawak yung sakop ng happiness. Kaya siya yung ultimate fulfillment. Or pwede rin siya, ayun, nakalagay naman. Uy, happy end. Completion, harmony.
So, sa madaling salita, mawawala na talaga literally. O, yung chance ng loyalty pa rin naman, di ba? Ay naandun sa bida natin. Mawawala na kasi sa eksena yung ex. Okay? So, yung loyalty ng girlfriend niya ay mananatili pa rin dun sa bida natin. At ito, may victory dito. Celebration card yan, nakalagay naman. Kaya, ayan, magse-celebrate. Kasi nga, syempre mawawala na yung ex. Buti na lang. Ngayon, pwedeng meaning din ng 4 points ay pag-achieve ng goal, which is mawala na nga yung ex, di ba? Pag-target ng goal. Saka wish come true nga to at harmony. Ito, discipline, Kaya sabi ko, kaysa ma-stress siya, magpo-focus na lang siya. Yung bida natin sa pag-earn ng money. Sa career niya in general, doon niya ilalaan yung attention niya, yung mind. Kaysa isip-isipin niya yung katoksikan. Papaka-hard work na lang siya. Anyways, at least happy ending, kahit dito. Punta na tayo dito sa clue natin. Sa madaling salita, maayos din naman siya, di ba? Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, same lang yung ending. Happy ending. Okay? So, ito yung clue natin. Ito yung partner ng Gemini. So, possible Aries, Libra, o Aquarius. Ngayon, kung di tumama sa inyo tong clue, o hindi para sa inyo tong reading, baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya, Capricorn. Virgo. Ito, Taurus. Yung isa pang clue. Teka, tabi ko lang tong mga nagamit ko ng deck. Kasi masikip So, same instruction. Kung di tumama sa inyo tong clue, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. So, yung mga bida natin sa kwento na to, di yung mag-lovers, di ba? Ex. Or kung di tumama sa inyo tong reading, di baka dun sa kakilala nyo, ha? So, dyan sa kanila tatama o sa inyo yung clue natin, okay? Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may taling, may someone na may taling o nunal. Piercings. So, may someone din na may mga hikaw, tulad nun, nasa ilong pa. Or, baka maraming hikaw. Maraming hikaw or inilagay yung hikaw sa kakaibang lugar, tulad niyan sa ilong, sa kilay, sa pisngi, sa bibig, sa dila. Depende kung saan niya trip. So, may someone na maraming hikaw siguro. O weirdo yung hikaw. Ito, babae. Tattoo. So,
Yun nga sasabihin ko sana may tattoo. Ito na pala. So, may someone na may tattoo. So, probably, siya lahat yan? Itong babae? Or, isa lang dito sa dalawa. Di kasama to. Either lahat yan, meron siya. Or, ito lang yung meron siya. Or, ito. Basta, may mga clue tayo. Mole piercings, saka tattoo. Okay? So, regardless kung sino, may tattoo, basta. Mag-focus tayo dito. Or binibigyan lang tayo ng clue na baka siya to. O alin man dyan sa senaryo. Anyways, punta tayo dito sa susunod na deck. Ibang senaryo na to. Usually, hindi dikit yung mga kwento. Pero minsan, nagdurugtong. Madalas hindi. Tingnan natin mga masasabi nito. Oh, Storm. Shield. Oh. Shield. Wala sa storm. Ano yan? Babagyo ba? Or uulan ng malakas. Siguro, protektado ang bahay. Hindi babahain. Or di tatama ng kidlat. Unang senaryo. Or siguro, binibigyan tayo ng warning na habang di pa nagbabagyo. Or nag-uulan kasi dyan papasok yan eh. Although nag-uulan na ngayon, di ba? May first week pa nga lang ng May, nag-uulan na. Unlike dati. Bandang ano pa siya. Katapos na ng May. Saka mag-uulan. Pero ngayong taon, 2025, first week pa lang eh. Nag-uulan na. Pero hindi naman maya't maya. Dito sa lugar namin. Pero at least nag-uulan na siya. Hindi na ganun kainit. Pero again, kung sakali man na malakas yung ulan or sabihin natin alam nyo sa sarili nyo na may problema yung bahay nyo, eh binibigyan tayo ng warning sign na paayos na kasi who knows, baka sa period na to mag tuloy-tuloy na nga ang ulan or bumagyo, who knows. Maganda na safe, di ba? Paayos na agad ang mga dapat paayos sa bahay. Kaya may shield para protektado mula sa mga baha. Tulo-tulo kasi may butas. Ibang case, ano ba maisip po dyan sa storm natin? So, ang dating sa akin, ito kasi magmumukha siyang ano eh, panahon ng unos. Protektado. Diba? Shield eh. Buti na lang. Pero maganda kung specific ano kayang trahedya to or unos na para bang masishield yung iba sa inyo sa pangalawang senaryo. Stars. House na naman yung sabi ko. Pero ito stars eh. Fish. Fish. Stars. Inspiration. Well, maraming pwedeng case. Una, kung specific kasi
Kanina hindi tayo specific, ito lang eh. Ngayon, nung nadagdagan, naging specific. Pero applicable pa rin naman yung una kong sinabi. Pero, sa pangalawang senaryo, ano siya eh, protection mula sa bahay eh. So, ang naisip ko, bisyo. Maraming bisyo. May sama na maraming bisyo, nalulustay ang pera. Protektado, yung pera. Ganon. So, ibig sabihin, mapoprotektahan ng iba sa inyo laban sa financial issues, nagbabadyang financial issues, or sabihin natin ina-advise na bago dumating tong unos ay mag-save na ng money para yun nga, in times of crisis may mahuhugot. Pero ito, bahay na naman kasi. So, dun lang din siya tumama. Ito, tubig naman. Yung nabutas yung bubong. O nabutas yung pader. Naipaayos na habang di pa nag-uulan, oh. Kahit dito, nakapayong na si ate. Ay, bumaha na doon, oh. Sabagay, nag-uulan, eh. Di basa. Or ina-advise na bumili na ng payong at sa 2 weeks na to ay mag-uulan na, kaya tawag dito, bago lumabas ng bahay dapat may sukbit ng payong para hindi mabasa ng ulan. Ano maisip? Anyways, punta na nga tayo dito sa last day ko. Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice na to sa buong period na to. Herbs. Palaki natin para basado, ano. Ayan. Herbs. Nature's gifts are abundant. Utilize herbs for healing and magic. Roots. Connect with your roots. Ancestral wisdom guides you. Ito. Enlighten. Illumination is near. A period of enlightenment and clarity awaits. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.